Sa lahat po ng mga nakatutok sa RHTV kani-kanina pa, mga bandang alas 9 o alas 10, panauhin po nina Mayor Deo Macalma at Manang Milky Rigunan ang bisita po natin ngayon live sa studio. Siguro po alam nyo naman po ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mapadyaryo, mapa-TV, radyo, internet, yung word na I'm a liar. Okay, nandito po ang taong nagpasikat ng linyang yan o yung pangalang yan. I-welcome po natin sa studio si Paula Jamie Salvosa. Paula, magandang araw sa iyo. Good morning po. Ayan, kumusta ka na? Naging okay naman na po kasi dahil sa tulong din ng mga taong sumusuporta sa akin tsaka yung mga nagbibigay sa akin ng chance para ma-interview tapos masabi ko po yung side. Okay. Marami tayong mga questions na nakapending. Magbe-break na muna ako, ha? Tapos babalikan kita, Paula. I-welcome muna kita. Welcome sa balita ngayon at sana'y medyo yung ibang question na-entertain na doon. Sana doon sa mga gustong magpadala ng kanilang mga katanungan, eto po yung cellphone number na dapat nating i-text. I-text natin yung cellphone number. Ano yung cellphone number? Ito po yung Globe. Isa na lang yung number natin para matandaan, ha? 0915-561-0225. Kung meron po kayong katanungan kay Paula at sasagutin po niya yan. Magbabalik po kami dito po sa Balita Ngayon. Diyan na kayo. Magandang araw po. Balik po tayo sa balita ngayon. Mag-special edition tayo dahil meron tayong isang mahalagang bisita. Si Paula. Paula, magandang araw sa iyo. Magandang araw po. Ayan, okay. Ewan ko kung may nagtanong na sa iyo. Kumusta ka na? Madami po nagtatanong pero okay naman po, tulong ng family ko, yung mga friends ko, ganyan, tsaka yung mga nagbibigay nga po sa akin ng opportunity para i-explain din po yung side ko. Okay. Saka sabi ko naman po hindi ako naghahanap ng kakampi. Gusto ko lang lumabas yung totoo. Okay. May mga questions ako sa kasi na-interview namin yung guard mismo Apo. na naka-enkwentro mo. Pwede ba natin sabihin naka-enkwentro mo, nakasagutan mo? Sumagot ba siya? Nung pinagagalitan mo ba siya? Sumagot ba siya? Sabihin natin wala pa yung video. Nung una po kasi siya talaga nagtaas ng boses. Okay. Taka talaga siya dun sa may x-ray machine, tapos may ARC, tapos may gwardiya pang isa. Nakita ko po yung gwardiya, so may senyas na sa akin na pumasok kasi yung bag ko po ganyan lang kalaki. Tapos, nung akala ko, okay, sige, di ina-unzip ko na, binuksan ko na po yung bag ko. Doon na siya sumigaw na, Ma'am, yung bag mo pakalagay sa x-ray machine. Sino nagsabi nun? Si Miss Casinas, yung lady guard nga po. Okay. Miss Casinas sa pangalan niya, no? Yung Apo. apelido niya. Eh di, nagpalting po talaga yung tenga ko. Sabi ko, bakit ka naninigaw? Saka yung tono, nakakainis. Opo, diba? I mean, hindi po ako magpapakipokrita. Pumalting po talaga yung tenga ko. Sabi ko, why they have to shout at me? You don't have to shout at me. Ito na yung bag ko. Nilagay ko naman po dun sa mali, parang opposite po ng mga sinasabi na pumasok daw ako sa maling entrance, kaya ako nasita, ayaw ko lang daw po masita. Isa lang po yung pasukan, yung entrance doon. Yung kabila po, pader po yung pagitan dun sa exit. At saka, ito, establish ko lang, madalas kang sumasakay sa LRT? Opo. Okay. Everyday. Pagka sumasakay ka ng LRT, talaga nagpapacheck up ka ng bag. Kahit malaki, maliit. So, yung pag-check up sa inyong bag, hindi ito first time? Hindi po. So, lagi kang, yung mga past check-up, wala namang problema? Meron po. Okay. Nagkaroon po, first time po may nagtanong sa akin yan, pero yun, marami na po ako naka-encounter, pero hindi naman So, hindi ito first time na nangyari? Hindi po. Okay. Pero, ito po yung first time na nasaktan na ako. Na nahinablot na ako nung guard. Balikan natin yon. Balikan natin yung mga nangyari before. Sino yung mga, hindi na natin sabihin kung sino yung mga guard. Madalas mangyari sa iyo yun. May mga tono silang... May mga tono po talaga Actually, sila. meron ako mga kakilala na sumasakay dyan sa santolan na yan. Ang problema din nila yung guard eh. Opo. Pero hindi sila nakaenkwentro yung guard. Ang sinasabi nila, medyo malakas ang dating. Malakas po talaga. Malakas ang dating. Arrogante So, po. totoo yun. Totoo po yun. Kasi sabi ko nga po, hindi naman po ako magre-react ng ganun kung hindi ako nasaktan. Kasi nangyayari na sa akin yun before eh. Na nasisita, na nagtataas sila ng boses, na parang ako nilalagay ko naman yung bag ko. So, ibig Nagpapacheck up sabihin, naman nung ako. mga nakaraan, sinigawan ka na nung guard o yung tono nandun na? Yung tono nandun na. Pero this is the first time that one of the lady guards grabbed me. At dun po ako talaga pumitik. Na parang, bakit mo ako hinablot? You don't have to grab me. You don't have any right to grab me.
Anong ibig sabihin ng hinablot? Hinawakan ka niya dito? Hindi, hablot. Halika, doon tayo sa office namin. Wala na po kasi yung bruise kasi 1 week na eh. Pero meron po akong bruise noon to prove that meron Okay. po sa mga previous interviews. Mm. Hinablot na niya ako. So, parang, ba't ka nang, alam mo, parang kung iba-iba nga po, magmumura yun eh. Correct, totoo yan. Maski ako, Kita niyo magkawala naman ako po dun. sa video, di ba, na Mm. hindi ako nagmura, hindi ako nanakit. Nanggigigil ako kasi nakakagigil po talaga. Kasi behind the video, ang nakikita lang po yung facial expression ko. Pero kung makikita niyo lang po talaga yung lady guard, kaya po ako nang gagalaite, nakangising aso siya habang nagsasalita ako. At nagsusorry siya, ganito, o di sorry na lang po, o di sorry na lang, ano pa bang Okay. sorry gusto mo? Mm. Parang, ate, ako na nga yung nasaktan, binaligtad mo na ako sa harapan ng Yes. security at harapan ng mga tao. At tutuloy Yes. mo pa rin akong binabaliktad sa lahat ng interviews. Tapos, ganun pa, ito pa, na cyberbully pa ako, diba? Siguro hindi lang ikaw yung naging biktima ng mga guard na medyo doon sa LRT. Pabalikan lang natin yon. May mga pagkakataon din na nainis ka sa guard noon nung sumasakay ka doon sa stasyon Opo. na yun. Ano yung mga Aminado ako. kadalasan naging problema mo? Sa bag, ganyan, yung mga, ayaw mo ba magpa-check ng bag? Parang ganun. Sabi ko, ito, binubuksan ko naman na eh. Diba? Ganun po talaga sila. At saka, nung mga dumaan na yon, wala ka naging problema, nag-submit ka. paano nagsabi? Nag-submit ka opo, dun sa opo. sitwasyon. Yes, Oh, yes. so wala kang problema. Hinahayaan ko. Actually, nung time po na yun, dapat hahayaan ko na lang kasi nung sabi ko, ito na yung bag ko, di ba? Pumunta na ako sa kabilang end ng x-ray machine. Parang sabi ko, sige, hayaan na lang natin to. Kaso sinundan niya ako, sabi niya, Miss, anong problema mo? Tsaka niya ako ginrab. O tara, doon tayo sa office. Parang, doon ako pumunta, hayaan ko na po sana eh. Kaya lang ganun. Ang sabi niya sa'yo, anong problema mo? Exactly. So, ibig sabihin, gusto mo na sanang Opo. kumbaga, papalipasin na natin Opo. kasi walang kwenta kung papatulan. Pero pinuntahan ka pa niya ulit. Hinabol niya ako. Sinundan niya ako. Ang sa akin, first time na may nangyari na hinabol pa ako, sinundan ako, tapos hinablot pa ako. Kasi dati po, pag may mga ganong incident, inahayaan ko na lang, umaalis na lang po ako. Hindi na, kasi normal na po talaga na may mga arroganteng guards eh. Tanggap ko na yun eh. Kaya lang yung sinundan ka, sinabihan ka pa na, anong problema mo? Ba't mo ko tatanong ko anong problema ko? So, ibig sabihin, doon sa ginagawa niyang pag-check, iniwan niya yung ginawa niyang Opo, pag-check opo. para sundan ka? Opo. Nag-effort. Ma-effort nga po siya. Honestly. Okay, merong mga issues na gusto kitang tanungin. Sabi nung guard, pinaluluhod mo daw siya. Ayun pa. Sobra-sobra na po Pinaluluhod mo talaga. daw siya kasi humihingi na daw sila ng tawad sa'yo. Yung guard, humihingi na daw ng tawad. Ang sabi daw niya, anong gusto mong paghingi ng tawad? Ang sabi mo daw, lumuhod ka. Ang gusto ko po, sincere apology, hindi nakangiting aso at hindi, di sorry na lang. So, ang paghingi niya ng sorry, parang sarcastic pa. Sarcastic po. Tapos, aaminin ko po na sinabi ko, I want you to apologize to me in front of everybody, but I never asked her to kneel before me. Hindi po ako Diyos para luhuran. So, pero dinemand mo na humingi siya ng Sorry tawad siya, sa harap ng maraming in front tao. of everybody. Kasi pareho na po kami napapahiya na rin po ako. Sabi ko nga po sa kanya, you're making me look like I'm the bad guy at ikaw yung nakakaawa dahil sa ginagawa mo. Dahil nung dumating na yung supervisor niya, saka na po niya sinasabi sa akin na, Ma'am, hindi po kita sinisigawan, Ma'am, hindi po kita hinablot. Sabi ko, tapos ngayon, ganyan talaga. Ano may isipin ng mga tao? Ba't nandun yung supervisor? Sino tumawag? May tumawag na baka po tinawag Guard din. ng ibang guard din. Okay. Nakita niyo mga kababayan, yung mga ibang mga tao na chismoso dahil sabi ni Paula, marami ng tao agad. Opo. 'Di ba? Nag-ano na sila eh. Nagkukumpul na sila Opo. dahil alam nilang may nangyayari. Opo. Okay. Puntahan ko diyan mamaya. Pumunta ba kayo? Teka muna. Yung video lasted for how many minutes? 1 minute. 1 minute. Okay. Bigay mo sa akin, Paula, how many minutes yung lumipas bago dumating yung sitwasyon na yun? Matagal na po. Like? Siguro mga 10 minutes na ata. Tagal na. Kasi ang tagal ko na po kasi yung part na yun, galit na po ako. Climax na yun eh. So Climax na marami po yun. talaga na-miss sa mga tao. Madami po talaga. Kasi may part pa po na sabi nung guard, nung head ng security na, magsusorry ka o tatanggalin ka. Yun, isa pang hindi gusto naman kong po puntahan. magsusorry ang guard hindi naman po siya
magsusorry sa akin kung wala siyang ginawang kasalanan. Diba? Mukha naman po akong tanga nun. So, ang sabi ng head ng security, actually, nung napakinggan ko yun, ang sabi niya, hihingi ka ba ng tawad o tatanggalin kita? Totoo ba yun sinabi Totoo niya? po. Sinabi po nung head ng security nila. So, ang ibig sabihin, kilala nung security yung guard niya. Opo. Hindi na ba siya nag-imbestiga bago siya dumating doon? Ang nangyari po, dapat, nung patapos na yung incident, kasi, yun nga, nag-walk out yung guard sa akin, sabi niya, ano ba bang sorry gusto mo? Tapos umalis na po siya. Yung si lady guard. Yung head po nila, sabi sa akin, ma'am, bumalik na lang po kayo to follow up, punta po kayo dun sa head office namin sa Katipunan Station po ata yun. Yan ang nakakainis dyan. Sige, pupunta pa sa head office para magreklamo. Okay. Yun, parang ako, ang sa akin po, may klase po, at sobrang late na ako. Hindi na nga po ako nakapasok nung class na yun. Sabi ko, sige, babalikan ko na lang the following day, sana. Kasi gabi na po yung uwian ko noon. Mga oras na yun? Mga oras na yun? Ano po, yung nangyari yun, magto 2 o'clock, nag-last po yung incident, mga magto 2:30. Nakarating po ako sa may Mendiola, mga mag-3. So, hindi na po ako pumasok kasi 1 hour na lang yung natira. Inantay ko na lang po yung next class ko, which is 4:30. Okay. Tapos, normal. Akala ko pag uwi ko ng bahay, okay lang, ganyan. Hanggang naka-receive ako ng tawag mga 1 a.m. na nasa internet ka na, nasa Facebook na daw ako, kalat na daw yung video. Pagkita ko ng video, yun nga, para talaga ang binuhusan ng malamig na tubig kasi kalat na siya. Pero, kalat na siya sa internet, hindi mo inakala na ganito kakalat? Hindi ko po inakala mag-worldwide, magto-trending worldwide. Alam mo ba na pati American Navy? Opo. Army? Ay ginaya ka? Hindi po ako nanonood ng YouTube niyan, pero binalita nga sa akin na meron na nga daw po yung mga sa Navy na yung Amalaya. Alam mo ba na yung ibang tao ewan ko kung narinig mo na to, naiinggit sa'yo? Hindi ko po alam. Okay, marami. Marami naiinggit sa'yo. Maraming gustong mapunta sa kalagayan mo, Paula. Sa totoo lang. Bakit? Alam mo, well, yung iba gumagawa ng paraan hanggang sa gumagawa ng sex video para mapag-usapan. Gumagawa ng mga kalokohan, tumitimbuang, naguhubad. Ano-ano pinagagagawa para mapag-usapan lang. Yung tinatamasa mo na kasikatan mo ngayon, yun ang gusto nilang matamasa. Okay. Okay, meron tayong katanungan dito. Alam ba ng school mo na nangyari yan? Opo. Teka muna, tanungin muna kita, gaano ka nang katagal na hindi pumapasok? Hanggang ngayon po, simula nung nangyari yung Kailan nangyari yun? Mga ilang weeks na? Tuesday last week po. Tuesday last week, so ano ngayon? Friday, so magto 2 weeks na? Magto 2 weeks. All more than 2 weeks na? Apo. Tinatawagan ka ba ng school mo? Nakausap ko po sila kasi naging concern po talaga ako at saka syempre yung family ko kung lalo na po yung papa ko kung matatanggal ako or may expel ako, ganyan kasi graduating nga po ako. Graduating ka? Professors mo, ano sabi? Professors ko po, hindi ko po nakakausap, pero nakausap po yung dean namin. Yung dean, oh. Na suportado naman po nila ako at hindi nga po totoo na may expel ako. Ako ang panawagan ko, wag. Kasi palagi wala naman sa ano yun. Wala naman sa palagi ko simpleng ano lang ito internet parang sa internet sensation lang ito Okay, hindi totoo yung iki-kick off ka. Hindi po. Ng school. Hindi po totoo yun. Parang ako na lang din po yung humingi. Sobrang thankful nga po kasi binibigyan nila ako ng time para i-redeem yung sarili ko at the same time, makarecover from what happened. Kasi, hindi po talaga biro kasi nagulat ako, sabi ng pinsan ko, ate, trending yung buong pangalan mo sa buong Pilipinas. Tapos yung Amalayo trending sa buong mundo. May nagsasabi nga po sa akin, talo mo pa kami Sabi nila, kami gusto namin mag-trending ganyan, pero ikaw nag-trending ka worldwide. Never po talaga in my wildest dreams magda-trending worldwide. Diba Pero parang, meron akong gusto itanong sa'yo. I hope it's okay. okay lang po. Gusto mo mag-artista? Hindi po artist, hindi po ako marunong umarte. Pero gusto ko po talaga, kaya nga po ako nag-masscom, pinag-aaralan ko. Kaya po ako nag-take ng masscom major in broadcasting. Kasi gusto ko pong humarap sa TV, gusto ko maging sikat. Pero hindi po sa Anong ganitong industriya ang gusto mong paraan. pasukin? News sana? News or entertainment. Basta anything about news, ganyan. Entertainment, ganyan. Okay, next. Totoo ba na nag-audition ka sa Mix. Mix? Totoo po. Yung mga ilang beses, pero hindi po ako natanggap. Hindi ka natanggap? Opo. Bakit?
Sinabi ba sa'yo kung bakit hindi ka natanggap? Hindi po. Pero siguro hindi ko lang po siguro na-meet yung standards nila. Okay. After everything has been said and done, merong mga newscasters, merong mga radio commentators, dyaryo, TV, internet, may bumabati ko sa'yo, di ba? Meron po. Among these people, sinong ayaw mong makausap? Babanggitin ko po ba? Seryoso. Hmm. Si Miss Karen Davila po. Bakit? Masyado pong masakit at masyado po siyang judgmental. Anong Na parang, narinig mo ba yung interview niya? the other day po, Hmm. parang ang sa akin, di ba po broadcaster kayo? Pinag-aralan ko rin po kasi yung pagiging broadcaster. Mhm. So alam ko po na sa pamamahayag dapat patas tayo. Pwede tayo mag-deliver ng balita, pero hindi naman po siguro yung personal na opinion, dapat ikikip na lang natin sa sarili natin. Okay. May nagsabi nabasa ko rin sa na gumawa daw sila ng effort para Meron po. makausap ka. But I think it's already too late. Dahil nasabi na niya. Dahil nasabi niyo na po, halos mag-iisang linggo na po bago niyo po ako ni-reach out. Sana po nung time na... So after nung pagsalita nung si Karen, after 1 week saka sila humihingi sa'yo ng interview. Yes. So hindi totoo yung sinasabi niya na bago sila mag-air noon, kinukuha daw nila yung... Hindi po. I have the text messages to prove that. Ano nakalagay sa text message? Nandun po kasi yung phone ko. Pero, na gusto nilang kunin yung side ko kasi tulad ng ginagawa nila na yung patas sa pagbabalita, hindi po patas kasi sa paningin ko yun eh. Kasi kahit naman hindi ako yung nasa sitwasyon na to, parang mali naman po ata na hindi nyo man lang hiningi yung side ko. Parang never naman po ako nakarinig from ABS-CBN or sa side nila na hiningi po yung side ko. walang kahit sino mang nag-effort sa kabilang stasyon na makausap ka? Wala po. Nung Wednesday. Nung Wednesday lang po ako naka-receive. Last week? This week. Ano mo yun? Friday? A day ago? 1 week na po. 1 week na pong nakalipas. Saka lang po nila hinihingi yung side ko. Pero nagawa na po nilang interview yung vlogger at yung lady guard. Saka hindi. Kung nag-audition ka sa mix, Diba? Opo. nandun yung number mo, di ba? Opo. Okay. Sino pa? So far, yun pa lang naman. Sino ang ayaw mo mag-interview sa'yo? Karen Davila. Sino pa? Um, Meron ka sinabi kanina na stand-up comedian na kumukontak sa'yo. Si Vice ba inano ka? Opo. Kinukontak din po ako. Okay. Bakit ayaw mo? Ayoko po kasi ABS-CBN nga po. Baka okrayin lang ako, ganyan. Ang gusto ko lang naman po, hindi man po ako lumalabas para sumikat pa or magpasikat pa. Ang sa akin po, gusto ko lang lumabas yung totoo. I mean, ang sa akin po, aren't you guys like a week late already? Para hingin yung side ko. Kung gusto niyo po talaga ng patas sa pagbabalita, dapat right after nyo na-interview yung vlogger at yung guard, in-interview nyo rin po ako. Hiningi nyo rin po yung side ko. Ganun lang naman po. Wala kang naramdaman na kaibigan ng kaibigan mo na nagpasabing gusto kang interviewin? Wala po. Wala po talaga. Tinweet lang po ako nung show nila, Vice Ganda. Nito lang rin po. Message mo kay Karen? Sana, madami po kasing tumitingala sa inyo. Maraming rumirespeto sa inyo. Sana gamitin nyo po sa tama yung posisyon o yung kung ano man yung meron kayo, gamitin nyo po sa tama. Hindi yung para i-down pa at tapakan pa yung isang estudyante lang na katulad ko. Feeling mo tinapakan ka niya? Buong pagkatao ko po eh. Narinig mo ba? Napanood ko po. Saan? Sa... YouTube? Opo. Pinakita po kasi sa akin, sinend po yung link. So parang... Para sabihin makapal ang mukha ko, masyadong masakit na po yun. Tinanong nga po ako saan ka pinaka nasaktan? Actually, yung mga comments po, okay lang sana eh. Kasi hindi naman sila reporter, hindi naman sila broadcaster. Kayo po kasi respetado kayo eh. Respect begets respect. Ganun lang kasimple. Aside from that, wala na? Wala naman na po. Okay, question natin. Nagagalit ka pag tinawag ka ang malaya? Hindi po. Sa totoo lang, hindi na po. Nagjo-joke na nga po ako about it eh. Kailan ka last nasaktan nung tinawag kang Amalaya?
mga Wednesday last week, mga ganyan, mga Thursday, ganyan. Pag sinasabi nilang, pag nasasaktan po kasi pag may kasamang comment, parang you're a liar, parang ganun. Tapos yung mga bad comments, ganyan, sasaktan. Pero ngayon po, hinahayaan ko na lang. Kasi kung papaapekto po ko, paano naman po yung buhay ko? Okay. Question, pag kinonta ka ng kabila, para linawin lang lahat, papayag ka na? Hindi pa rin po, kasi ayaw po ng family ko, ayaw po ng guardian ko. Hindi ka papayag magpa-interview? Masyado po ako nasaktan. Tao lang naman po ako, pwede na, parang, masyado na pong huli yung lahat. Ganyan. Parang, kayo po, gusto niyo po ba kung sa akin yun na nangyari? Hindi ako pwede maglabas ng opinion ko rito. Okay. Before, hindi ka lumabas, di ba? Hindi ka lumabas. Hindi ka nagpa-interview, hindi ka nagpakita. Opo. Bakit ka nagpapa-interview ngayon? Noong time po kasi na yun, ina-analyze ko po yung gagawin ko. Pinag-iisipan ko, kinokollect ko po yung thoughts. Ayoko pong maging masyadong emosyonal pag lumabas ako. Kasi, baka sabihin, ay, nagpapaawa, ganyan. Ayoko po ng ganun eh. Hindi ako humihingi ng awa, hindi ako naghahanap ng kakampi. Gusto ko lang pong ilabas yung katotohanan. Nung lumabas po ako, dun medyo handa na po ako. So sabi ko, this is the right thing. If this is the right thing to do, sige po. Nagpapasalamat po ako dun sa isang station talaga. Dahil binigyan ako ng chance. Alam ko po, DZRH last week pa po ako na-contact. Yes. Hindi ko lang po talaga nabalikan. Kasi magulo pa po yung isip ko nun eh. Ayun. Salamat po talaga din sa inyo. Pag nagagalit ka, nag-English ka? Opo. Aminado po talaga ako. Kahit tanungin niyo po yung tatay ko, yung kasama namin sa bahay, pag nanggalit po talaga ako. Kasi bulil po ako mag-Tagalog. Sabi nila, Anong probinsya mo? dinidefend po. Taga Maynila ka ba talaga? Taga Rizal po kami, pero yung family po namin, originally taga Quezon. So, Tagalog talaga? Opo. Okay. So, pag nagagalit ka, kahit sa bahay nyo, natural mo, nag-English ka? Opo. Pinsan ko, ganyan. Sasabihin niya, shut up. Gaganon na lang ako. Kasi nga po, ganyan. Parang hindi ko, kasi ang dating po sa kanila, minamaliit ko yung tao, si Lady Guard, dahil nga nag-i-English ako, hindi naman po ganun. Kasi kung minaliit ko po siya, sana nagmura ako, sana sinaktan ko. Hindi naman po eh. Pinakamalala na nga po nasabi ko doon, friggin liar eh. Friggin, hindi naman po yung isa pang... Saka hindi, nag-iisa ka doon, girl. Oo, di ba po? Nag-iisa ka doon, halos lahat yung mga, yung guard doon, syempre kakampihan ng kapwa nila guard. Parang ang sa akin, medyo parang defense mechanism na rin kasi mag-isa lang ako. Parang ganyan. So, de-defend mo po. Saka, nasanay po kasi ako na, since galing nga po ako sa broken family, sanay ako na i-defend yung sarili ko. Ano daw pwedeng gawin ni Karen Davila para mapatawad mo siya? Hindi ko pa po alam. Kukonsult ko po muna. Kanino? Sa lawyers ko po. May abogado ka na yan? Meron po. Ano balak mo? Bakit ka na abogado? Sa legal rights ko po. Kasi sabi nga po sa akin nila na, sabi ng family ko, maling-mali po. Yung sa vlogger, yung ginawa ni Miss Karen Davila, ganyan. So, anong pwede mong hingi kay Karen Davila para mapatawad mo siya? Hindi ko po kayang magbitaw ng salita. Pero, Gusto mo mag-sorry siya sa'yo? opo, marunong po ako magpatawad, pero iwan na po natin sa mga legal na bagay yun. Ganyan. Pagkatapos nito, hindi ko natatanungin kung gaano ka nasaktan dito sa mga pangyayaring to, lalong-lalo sa mga bashers mo sa Twitter, sa ano. Gaano nasaktan yung pamilya mo? Masakit po, lalo na po sa papa ko. Kasi, mag-isa na nga lang po siya, tapos retired bank employee pa po siya. Sobrang apektado siya, natatakot siya na baka hindi na po ako makapag-aral. Ako din po natatakot kasi baka hindi na ako makapagtrabaho. Fear ko po talaga yun. Sabi ko, anong mangyayari sa akin? Kitang-kita na sa buong Pilipinas yung mukha ko. Paano pa yung pangarap kong maging broadcaster or maging TV host or ganyan? Parang, paano pa? You mentioned about your father and you didn't mention anything about your mom. Matagal na po kasi silang separated. Hiwalay sila? Opo. Ayun. I only have my dad. Ilan kayo magkakapatid? Mag-isa lang po ako. Mag-isa ka lang? Opo. So, sa isang bahay, magkasama lang kayo ng daddy mo?
Opo, pero ngayon po nagsistay po ako sa may Pasig nga po kasi parang malapit po sa LRT. So, hindi na po ako mag-LRT Santolan. So, hindi ka nasasakay? Sasakay pa rin po, pero sa Katipunan Station na lang siguro or huwag yun na po kung aabangan sa Katipunan Station. Okay. May galit ka pa ba sa guard? Doon sa guard na nag-ano sa'yo? Yung totoo lang. Masama loob pero hindi po galit. Kasi hindi po ako lumaki ganun. Ano ba ang pagkakaiba nun? Masama ang loob at saka galit. Ano muna yung galit? Hindi ko po parang masama ang loob kasi patuloy niya akong binabaliktad. I mean, ate wala ka bang anak? Ganyan. Up to this minute, nagpapa-interview pa rin siya. Ganun pa rin ang sinasabi niya. Pero opo, na pinapaload ko nga daw po. Tsaka ang sa akin, ba't ayaw niyo lumabas kasama ako? Ba't ayaw nilang lumabas, silang dalawa ng vlogger, ayaw nilang lumabas na kasama ako. Pero nung hindi pa po ako lumalabas, nakakaloka yung mga interviews nila. Yung vlogger na yung sinasabi mo na vlogger, sino yun? Gregory Paulo Liamoso. Sino siya? Bakit? Anong Siya kinalaman yung niya? nag-upload po ng video. Siya yung nandun Siya yung daw. nag-upload pero not necessarily siyang kumuha. Siya po ang kumuha. so Siya din po vlogger ang siya. nagsabi na, I don't care how this incident happened. I mean, Bayan Patroller daw po kasi siya eh. Ng kabila. Ng kabila. So, I don't know kung pinoprotektahan siya ng kabila. Hindi ko po alam. Wala akong idea. Ang sa akin lang po, pinakiusapan ka na po ng student council namin para tanggalin yung video. Ang sabi niya po, ayaw niya. Kung maghaharap-harap kayong tatlo, payag ka? Game. Matagal ko na pong request yun last week pa lang. Kahit magpa-lie detector test kaming tatlo. Ganun po ako confident. Na totoo yung sinasabi? Na totoo yung sinasabi ko. Nahawak mo yung katotohanan? Nahawak ko po yung katotohanan. May witness din naman po ako eh. Na lumabas. Doon po ako talaga nagkaroon ng confidence na lumabas. Kasi hindi totoo pala yun, hindi natutulog yung Diyos. Ganyan. Malakas pa rin daw ako kay Papa God. Na yun. Sa pangyayaring ito, ano natutunan mo? Natutunan ko, madami po. Natutunan ko na huwag kang mag-skandalo in public. pero hanggat maaari, ipaglalaban mo pa rin pag tama ka. Ako, ganun pa rin. Paglaban mo kung ano yung tama. Stand by it, doon ka lang, tapos hanggang saan kayo makarating basta tama ka. Opo. Malakas ang loob mo eh. Tsaka ano po eh, hindi po nadadala sa paawa. Hindi po porket nakakaawa, siya na yung tama. Try niyo pong tingnan yung kabilang side. Ganito po ako kasi kinakaya ko, pinipilit kong maging matapang para sa sarili ko, para sa mga taong mahal ko, para sa pamilya ko, para sa mga sumusuporta po sa akin. Kasi kung susuko ako, hindi lang sarili ko yung mafe-fail ko, hindi maida-down ko, ganyan. Pati po sila. Sabi mo meron kang abogado. Meron po. Ano nang balak nyo? Siguro naman matagal na kayo nag-uusap. Nito pa lang po. Anong sabi niya sa'yo? Ano daw ang pwede mong ipaglaban? Saka anong ilalaban ninyo? At ano ipa-file yung kaso? Ang alam ko po libel eh. Kanino? Pareho. Kanino? Kay Gregory Lamoso at kay... Yung vlogger? Apo, kay vlogger at kay Miss Karen Davila. So kakasuhan mo si Karen Davila. Anong kaso mo sa kanya? Nakakatakot pero, ayun po. Kasi parang ang sabi po sa akin, parang beyond libel pa nga daw po yung ginawa eh. So tutuloy mo? Tutuloy ko po kung may susuporta sa akin. Kasi inaantay lang naman po nila kung gusto kong lumaban, lalaban din po sila para sa akin. Gusto ko pong lumaban. Kasi sabi nga po nila, hindi ikaw yan kung hindi ka lalaban. Strong ka eh. Ayun po, kasi dumadating po sa point na ayoko na lumaban, masyadong komplikado, maraming madadamay. Pero sa mga sinasabi ng mga tao na mga hindi ko kilala sa mga Twitter, sa Facebook, ganyan, ipaglaban mo yung karapatan mo. Kasi pribadong tao lang naman po ako eh. Hindi man po ako public figure na nagmura. Hindi po eh. I'm a private person. And kung totoong gusto niyang makatulong si vlogger, si Gregory Lamoso, sana pumagitna ka na lang dun sa incident. Sana hindi mo in-upload. Hindi ba, sorry ngayon ko lang bibitawan to. Baka ikaw yung gustong sumikat. Baka po siya, kaya lang nabaliktad. Kasi nandun ako sa panig ng katotohanan eh. Kaya malakas ang loob mo? Kaya malakas po talaga yung loob ko. Okay?
May mga... Teka, medyo sumasabog na yung text messages namin eh. May picture ka ba ng... Ni vlogger, meron po. Meron kang picture ng Meron vlogger? po. Kukunin Sumali namin po yan. daw siya sa ano eh. Sumali po siya sa Pilipinas Got Talent. Last year ata. Ah, talaga? Opo. Kamukha ni Billy Crawford. Talaga? Ito ba siya? Yan! Hello. Pakita ka na sa akin, please. Pag nagpakita siya sa'yo, anong gusto mo sabihin niya sa'yo? Bakit? Bakit ayaw mong tanggalin in the first place? Ano pa tatanggalin niya kalat na sa YouTube Hindi, nung niya? umpisa po. Nung pakalat pa lang. Kung makikita kami ngayon, sasabihin ko sa kanya, for the third time, sasabihin ko po sa isang interview na, I forgive you, not because you deserve it, but because I deserve to be free of you. Yun po. Ganyan. Okay. So, papasok ka. Sa Monday po, pinipilit ko pong makapasok. Sigurado na ba yun na papasok ka? Hindi pa po ganun kasigurado. Expectations mo pagkatapos nito? Ano yung na-expect mo mangyari? Honestly, hindi ko po alam. Ang worry ko nga po, sabi ko sa inyo, makakapagtrabaho pa ba ako, ganyan, parang... Okay. Pag may lumapit sa'yo, kukunin ka na mag-artista. Papayag ka? Artista po, ABS-CBN. Siguro. Wait. I-rephrase ko yung question ko. Merong isang tumawag sa'yo. Sabi niya, hello, Paula. Nakita ko yung audition tape mo. Sorry, we were wrong. We will get you. No, thank you. So, ayaw mo na. Ayoko na po. Kasi, kung may kukuha po, pag-artista, depende po. Depende. Ayoko maging... Hindi po ako marunong umiyak sa camera. Hanggat hindi ako naiiyak. So, yung mga hindi po. Siguro, ito pa rin. News, entertainment, ganyan. Yun pa rin. Yun naman po yung passion ko from the very beginning. Simula bata ako. Message mo para dun sa mga tao na wala pang opinyon. Hindi nila alam kung magagalit o mamahalin kanila. Message mo sa kanila. Nasa sa inyo na po yun kung saan kayo papanig, kung sino yung paniniwalaan nyo. Kasi ang tao naman po, hindi natin, kung ano yung gusto nilang paniwalaan, hindi natin pilitin kung napaniwalaan. Hindi natin sila pwedeng pilitin na paniwalaan ka kung closed off na po sila or decidido na sila na ito yung paniniwalaan ko. Message mo sa mga nagagalit sa'yo. Forgiven, you are loved. Sabi ko po yan sa Twitter. Message mo para sa sumusuporta sa'yo. Sobra-sobrang pasasalamat ko. Sabi ko nga sa kanila hindi ko man po kayo mapasalamatan isa-isa. Dala-dalawa na lang. Okay. Para mabilis. Di ba? Kasi sobrang salamat talaga sa mga nagbibigay ng magagandang salita para makarecover ako. Nakakatulong po talaga. Maraming salamat. Alam ko, ang isa sa mga taong nasasaktan ngayon sa mga nangyayari sa ngayon, Paula, is your dad. Opo. What's your message for your dad? Ay. Papa, I'm sorry sa... Kasi matagal na niya akong pinagsasabihan, huwag mataas yung boses ko. I'm sorry if nagawa ko, nasira ko yung pangalan mo. Ayusin ko, babangon ako. I-redeem ko yung sarili ko, hindi para sa akin, para sa'yo. Sana ayusin natin. Makakabangon na ako. Lilisin ko yung pangalan mo. Basta nandyan ka, okay lang ako. I know you will. Sa pagsasalita mo, you're a strong woman. Alam ko na makaka-get over ka. Lahat ng mga sa pakikipag-usap ko sa'yo, sa dami ng naniniwala sa'yo, palagi ko makakabangon ka. Sa mundong ito, kahit buong mundo hindi naniniwala sa'yo, pero may isang taong naniniwala sa'yo, kahit kaibigan, pamilya, nanay, tatay, barkada, kapatid, basta merong isa, doon ka huhugot. Opo. Pag humugot ka doon, damihan mo. Mhm.
Last question. Nagsisisi ka? Ito po yung binigay sa akin ni God eh. Hindi po. Ako po kasi yung tao na wala akong pinagsisisihan sa buhay ko. Sabi nga nila, no regrets, just loved. Or no regrets, only lessons learned. Wala po akong pinagsisisihan kasi hindi naman po ibibigay sa akin nito ni God kung hindi ko kaya at kung hindi ito para sa akin. Okay. Paula, in behalf of Manila Broadcasting Company, RHTV, DZRH, lahat ng stasyon nito, thank you very much. Maraming salamat sa tiwala na binigay mo sa amin, ini-air namin yung side mo. Palakpakan natin si Paula, strong woman. Thank you very much. Kami po yung thank you very much, Paula, and sana makita pa kita ulit. Marami ka pang, mukhang malayo-layo yung iyong tatahakin kung i-base natin kung yung nangyayari sa inyo. Opo. Malaki pa yan, mahaba pa yan, mahaba pa yan. Thank you very much, Sorry Paula. po mag-thank you sa inyo for giving me this chance na, ayun, mapakita yung totoo nangyari na yung, sa akin po kasi yung opportunity at yung chance lang talaga na masabi ko yung totoong nangyari. Malaking bagay na po sa akin yun. Kung may maniniwala, salamat. Kung galit pa rin sila, okay lang naman. Thank you very much also. Thank you po. Maraming salamat. And you're welcome. Maraming salamat and God bless you. Kami po ay magbabalik. Diyan lamang kayo sa balik po ng balita ngayon. Marami pa akong balita. Thank you.